Maligayang pagdating sa isang mundo kung saan ang dilim ay nagtatago ng lihim. Ang hangin ay nagdadala ng bulong at ang bawat kwento ay mayroong misteryong naghihintay na mabunyag. Dito sa boses ng lagim, hatid namin ng mga nakakakilabot na kwento, kababalaghan, at misteryong magpapaisip sa iyo kung totoo nga ba ang iyong nakikita. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng hindi maipaliwanag? Magandang gabi sa inyong lahat. Sa gabing ito, ibabahagi ko ang tatlong kwentong magpapatunay na hindi tayo nag-iisa sa dilim. Mula sa mga lumang gusali sa syudad hanggang sa mga liblib na probinsya. Narito ang mga karanasang hindi kayang ipaliwanag ng siyensa. Ihanda ang inyong mga sarili dahil baka sa pagtatapos ng kwentong ito, may mapansin kayong nakatitig din sa inyo. Ang shift sa ika-13 palapag. Hindi ako naniniwala sa multo. Para sa isang call center agent na tulad ko, mas takot pa ako sa low scorecard kaysa sa kahit anong kwentong barbero. Pero nagbago ang lahat noong nalipat ang team namin sa isang lumang building sa Ortigas. Sabi nila, ang 13th floor ng building na iyon ay ginagawang storage lang. Pero dahil sa dami ng accounts, binuksan ito para sa amin. Eksaktong 3:00 na madaling araw tumunog ang headset ko. Hello, thank you for calling. Bati ko. Walang sumagot, pero narinig ko ang mahinang paghinga sa kabilang linya. Isang boses ng bata ang sumagot. Kuya, bakit ninyo pinuksan ng pinto? Hindi pa kami tapos maglaro. Pagtingin ko sa system, walang incoming call. Blanco. Tumayo ako para magkape at nakita ko si Mark sa sulok, nakaharap sa pader at mabilis na nagtatype. Inaya ko siya pero hindi siya lumingon. Napansin ko, wala siyang anino. At ang tunog ng pagtatype niya ay hindi tunog ng keyboard. Tunog ito ng mga buto na nagtatama-tama. Sabi ng lead ko, na aksidente si Mark kaninang madaling araw. Wala na siya. Sa takot ko, sumakay ako sa elevator pa uwi. Narinig ko muli ang boses ng bata sa headset ko. Kahit hindi ito nakasaksak. Kuya, huwag kang lilingon sa salamin ng elevator. Galit sila kapag tinitingnan. Tumingin ako sa refleksyon ng pinto. Sa likod ko, nakatayo ang isang maitim na figura na walang mukha. Dahang-dahang nakapatong ang mga kamay sa aking balikat. Ang rebulto sa dulo ng pasilyo. Namana ng pamilya namin ang isang lumang bahay na bato sa Laguna mula kay Don sa Tornino. Pagpasok ko pa lang, nakita ko na ang isang rebulto ng birhen sa dulo ng pasilyo. Gawa ito sa ivory. Pero ang mga mata nito ay masyadong totoo. Nakatulukbong ito ng itim na belo at ang mga kamay ay nakagapos ng kadena. Isang gabi, narinig ko ang kalansing ng bakal. Pag-akyat ko, ang belo ng birhen ay wala na sa mukha nito. Ang mga mata niyang dati ay nakatingin sa langit. Ngayon ay diretso nang nakatitig sa akin. Bandang 2:00 may kumatok sa pinto ko. Buksan mo, apo, ang sikip ng kadena. Sabi ng isang boses na parang nagkikiskisang bato. Sumilip ako sa keyhole.
Nakita ko ang puting ivory na balat ng rebulto at ang isang kristal na mata nito ay nakadikit mismo sa butas. Pinapanood ako. Nabasa ko sa diary ni Lolo. Huwag niyo ito nga alisin sa pasilyo, hindi iyan rebulto. Iyan ay sisidlan ng masamang espiritu. Kapag narinig mo na ang kalansing, huli na ang lahat. Bagamat namatay ang ilaw, sa dilim nakita ko ang rebultong nakatayo na parang hayop. Ang mga kadena nito ay putol na at ang mga mata niyang kristal ay umiiyak na ng itim na likido. Hanggang ngayon, kahit nasa Maynila na ako, naririnig ko pa rin ang kalansing na iyon sa gabi. Ang ghost employee sa fifth floor. Ako si Aris, isang IT specialist. Isang gabi, habang nag-aayos ng server sa fifth floor, nakita ko ang may nag-login sa workstation na 104. Di Rosales. Nag-message siya sa akin sa chat. Sir, hindi po ako makapag-out. Nandito pa ako sa ilalim. Tiningnan ko ang database. Ang user ay si Danica Rosales. Status: Deceased 2018. Namatay siya sa floor na ito nung nagkaroon ng sunog dahil natrap siya sa loob ng server room. Biglang namatay ang mga ilaw. Nag-message ulit siya. Lumingon ka sa likod mo. Nakita ko na ang ID ko. Dahan-dahan akong lumingon. Sa ilalim ng lamesa ko, may isang pares na mga kamay na sunog ang balat ang lumabas. Kasunod nito, ang isang mukhang uling na nanilisik ang mga mata. Suot niya ang kanyang company ID pero ang litrato sa ID ay gumagalaw. Sumisigaw at humihingi ng saklolo. Umaripas ako ng takbo. Habang bumababa ako, narinig ko ang boses niya sa bawat speaker ng building. Sir, i-approve mo naman ang resignation ko. Gusto ko na pong mag-rest. Hanggang ngayon, nakakatanggap pa rin ako ng notification sa phone ko. D. Rosales is requesting for password reset. At sa tuwing mag-selfie ako sa dilim, laging may face detected sa likuran ko. Iyan ang ating mga kwento. Manatiling mapagmatsyag dahil minsan ang mga kwento ay hindi lang basta kwento. Ito ay babala. Kung nagustuhan niyo to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe. Hanggang sa muli.